nagkaanak na tayo ay malaki talaga ang magbabago sa ating buhay. Kasama na doon yung maisasantabi natin ang mga bagay na tipikal nating ginagawa noong dalaga pa tayo at binata. Ikaw kabarangay, handa ka na bang maging magulang? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga kabarangay na tulad ko. Nakikinig na talaga ako ng Barangay Love Stories simula nung pandemic. Natenga na lang kasi ako sa bahay namin noong nagka-baby ako at naging home baker. Masaya naman ako sa ginagawa ko dahil nakadiskubre ako ng bagong talent sa sarili ko. At grateful din naman ako na naaalagaan ko ang anak ko at nagiging present sa bawat milestone ng buhay niya. Kaya lang ay may mga bagay pa rin akong hinahanap-hanap gawin, kagaya na lamang ng pagsosolo travel. Kung ilalarawan ko kasi ang sarili ko, may pagka-adventurous ako. Pero bago ang lahat ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ina. 30 years old at isang full-time mom. May anak na akong 4 na taon sa kinakasama kong si Edwin. Hindi pa kami kasal kasi ako mismo ang umurong nung nagaya siya nitong taon lang. May dahilan ako at yon ang gusto kong ikwento sa programa ninyo kaya ako sumulat. Pero bago ang lahat ay bumalik muna tayo noong October 2024 kung saan ay mas ramdam ko na yung matinding pagod bilang nanay sa anak namin. At madalas ko nga yung sabihin sa nanay, cells ako. Oh, nak, merienda ka muna. Tulog pa rin yung anak mo. Mamaya ako nagigisingin para makakain naman tayo ng payapa. Ay, salamat, Nay. Kunin mo na tong niluto ko maruyang saging at kumain na tayo. Sige po. Grabe, nakakapagod alagaan yung apo nyo. Sobrang likot, napakapasaway. Ako ang nanay, hindi na kinatatakutan. Hindi naman ako ganyan nung bata ako. Takot na takot nga ako sa sit-sit at tingin nyo pa lang. Ganyan na ba talaga mga kabataan ngayon? Hindi ko alam ang isasagot dyan, pero napapansin ko nga na napaka-spoiled na ng mga kabataan ngayon. Hindi naman lahat ha, pero karamihan. Halimbawa na lang doon yung apo ng kumari ko, sobrang pasaway daw. Kaya lang malala naman doon kasi naninira ng gamit. Pag hindi nasunod ang gusto, nagdadabog tapos umiiyak ng pagkalakas-lakas. Nakakarindi sabi ng kumari ko. Baka kung kasama nila ako sa bahay lumayas na lang ako sa ingay ng batang yun. Talaga po? Oo, sinasabi ko sa'yo. Sana hindi pa pagod na pagod yung magulang ng batang yun sa kakaalaga sa kanya. Hindi naman siguro. Kasi ano pat nag-anak-anak sila kung mapapagod din sila sa pagpapalaki ng anak nila. Bakit ba ganyan ang tanungan mo? Wala lang, naisip ko lang naman po. O bakit? Napapagod ka na ba mag-alaga sa apo ko? Hindi naman po sa ganon. Hindi raw sa ganon, tono pa lang ng boses mo, pagod ka na. Kahit hindi naman, mema ka naman na eh. Anong mema? May masabi, imbento. At ako pa talaga ang imbento? Baka gusto mong batukan kita. Ay, sige po, mag-ingay pa kayo para magising apo nyo. Ay, oo nga pala, sorry na. Ikaw kasi Nasisi pa ako. Bakit mo ba kasi nasabi yung pagod-pagod na yun? Kasi yun pong nararamdaman ko eh. Sinasabi na nga be. Pero anak mo naman yung inaalagaan mo, Ina. Nandun na po tayo pero tao lang naman ako, napapagod din. Masaya naman po ako kasi ako yung nag-aalaga at nagpalaki sa anak namin ni Edwin pero di ko lang mapigilang mapagod sa buhay ko. Ano pa kasing ibig mong sabihin? Namimiss ko na po yung buhay ko nung dalaga pa ako. Alin? Yung pangangati ng paa mo kaya lagi kang nasa galaan? Opo, namimiss ko yung mag-travel ulit katulad nung di pa ako nagkakaanak. Ngayon kasi mahirap dahil sumpungin yung apo nyo. Nakakahiya ilabas lalo na may tendency gumawa ng eksena tapos mahigpit din sa akin si Edwin. Ni ayaw kong payagang makipagkita sa dati kong katrabaho kasi wala raw magbabantay sa anak namin ganito ganyan. Basta marami siyang dahilan kaya ayoko na lang siyang kausap. Baka nga concern lang siya sa anak nyo kaya ganun. At sa iyo na rin. Kasi sobrang hirap naman nun kung aabutan ng sumpong yung apo ko habang nasa labas kayo.
Sige po, nandun na tayo sa concern siya sa anak namin. Pero di ko naman ramdam yung sinasabi niyong concern din siya sa akin. Mabait si Edwin. Hindi niya kayo pinapabayaan ng anak mo. Nagsusumikap siya magtrabaho para sa future niyo. Ewan ko po, pero pakiramdam ko, nagtatrabaho lang siya para sa sarili niya at hindi para sa amin ng anak niya. Bakit naman ganyan ka mag-isip? Kasi mukhang mas mahalaga pa sa kanya yung trabaho niya kaysa sa amin. Di ko naman po to masasabi kung hindi ko nararamdaman. Nandun na tayo sa hindi niya kami pinababayaan ng apo niyo. Kumbaga, good provider. Pero hindi naman mabuting kinakasama at tatay sa anak namin. Hay nako. Yung isip mo nga ang baguhin mo. Hindi tama na ganyan ka mag-isip sa kinakasama mo. Nagsisikap yung tao para rin naman sa inyong dalawa. Kung tutuusin swerte ka na kay Edwin kasi maraming babae yung naghahanap ng katulad niyang good provider. Kaya kung ako sa'yo, hindi na ako magrereklamo. Tsaka kung nung dalaga ka nagagawa mo yung mga gusto mo, pues hindi na ngayon kasi may anak ka na. Yung anak niyo ni Edwin ang unahin mong isipin kaysa sa sarili mo. Papa Dudut, ganon ba talaga maging nanay? Kasi kung oo, nakakapagod din pala kahit masaya ka naman na naaalagaan mo ang anak mo. At alam ko rin namang maswerte na ako kay Edwin dahil good provider siya sa amin. Tulad ng sinasabi ng nanay ko. Pero para sa akin ay hindi niya nagagampanan ang pagiging mabuting kinakasama at tatay sa aming anak. Madalas ay busy siya sa trabaho at wala nang panahon sa aming mag-ina. Minsan nga feeling ko ay hindi na siya kilala ng anak namin. Pero tiniis ko yon at hindi na lamang nagreklamo dahil susumbatan na naman ako ng nanay ko. Papa Dudut, mga kabarangay, habang tumatagal ay aminado kong nasagad na lamang ako at nawala ng amor lalo na sa relasyon namin. Dagdagan pa ng matinding pagkamiss ko sa buhay ko noong dalaga pa ako. Ang hirap din kasi na mula sa pagiging gala nagstambay na lamang ako sa bahay dahil nabuntis ako at kinailangan kong alagaan ang anak namin ni Edwin. Bukod doon ay umalis din ako sa trabaho dahil naging masela ng pregnancy ko at kailangan ko pang i-prioritize ang baby namin. Nagkataon pa na pandemic kaya mas nakakabaliw pala at nakadagdag lang yon sa postpartum depression ko. At kahit na ilang taon nang nakakalipas, alam ko sa sarili ko na depressed pa rin ako, Papa Dudut. Bakit hindi mo yata ginagalaw yung pagkain mo? Wala akong gana. Wala kang gana? Ikaw naman nagluto niyang ulam natin. Hindi ko naman paborito yung ulam. Ikaw lang naman nag-request niyan kaya niluto ko. Pambira. Ano na lang uulamin mo kung ayaw mo niyan? Hindi na lang ako kakain. Diba? Sabi ko nga wala akong gana eh. May sakit ka ba? Wala. Ayos lang ako. Hindi ka ayos. Kasi kasasabi mo lang na wala kang gana kahit wala ka namang sakit. Pag sinabi ko naman sa'yo yung totoong dahilan, baka hindi ka lang din makinig katulad ng dati. Ano ba kasi yon? Gusto kong lumabas para makipagkita sa mga dati kong katrabaho. Nabuburyong na ako rito sa bahay natin kakaalaga sa anak mo. Kung makaalis man kami, kinananay lang din ako nakakapunta. Bakit? Sawa ka na rin sa bahay ng nanay mo? Hindi naman, pero syempre iba pa rin kung makakasama ko yung mga dati kong katrabaho. Bakit ba kasi atat na atat ka lagi makalabas kasama nila? At bakit ba kasi pinagbabawalan mo ko? Hindi mo naman ako preso rito sa pamamahay na to. Ganyan bang tingin mo sa sarili mo? Oo, kasi hindi mo ako pinapayagang sumama sa mga dati kong katrabaho o kaibigan. Alam mo naman yung rason kung bakit, di ba? Alin? Yung anak natin? Walang magbabantay sa anak natin kesyo ayaw mo namang ipagkatiwala sa iba kaya ako na lang dapat talaga magbantay sa kanya? Oo. At isa pa, responsibilidad mo yon bilang nanay. Pwes nakakapagod na maging nanay sa anak mo. Anong sinabi mo? Napapagod na ako, Edwin! Pagod na ako! Ang gusto ko lang naman lumabas kasama mga kaibigan ko. Bakit hindi mo pa mabigay-bigay sa akin yun? Kung dati, gets ko yung rason mo kasi pandemic, tsaka maliit pa naman yung anak natin. Pero ngayon, hindi naman na. Kung tutuusin, pwede ko na nga iwanan yung anak natin sa nanay ko. Para ano?
para makalabas ka kasama mga kaibigan mo na sa pagkakaalam ko, single pa at wala pang mga anak na tulad mo. Ano namang masama doon? Masama kasi sila wala pang responsibilidad pero ikaw meron na. Kaya nga dapat mas priority mo yung anak natin kesa sa kanila. Ewan ko sa'yo. Sinasabi ko na nga ba hindi mo rin ako maiintindihan eh. Huwag mo namang sabihin yan. Paano hindi ko to masasabi ikaw nga wala ka ring panahon sa amin ng anak mo dahil sa pesting trabaho mong yan. Kapakanan nyo lang iniisip ko. Nagtatrabaho ako para sa inyo. Ay nako, sinabi mo na rin yan noon eh at naniwala naman ako. Pero habang nakikita ko sa mga picture mo sa Facebook kung gaano ka kasaya habang lumalabas kasama mga katrabaho mo, mas lalo akong naaawa sa sarili ko kasi bakit ako? Hindi ko pwedeng gawin yun. Bakit ikaw lang? Sige nga, ang unfair mo. Ina naman. Kahit ano pang sabihin mo, unfair ka. Ikaw lang yung nagpapakasaya kasama mga katrabaho at kaibigan mo tapos ako nagpapakahirap sa pag-aalaga ng anak natin. Kaya nga anak natin, hindi anak ko lang. O sige, papayagan na kitang lumabas para makipagkita sa mga kaibigan mo. Pero may kondisyon. Ano yun? Isama mo yung anak natin. Kasi alam ko hindi kakayanin ng mama mo yung kakulitan niya. Baka sumpungin lang yun ng high blood. Mahirap na. Papa Dudut, thankful naman ako nang payagan ako ni Edwin na sumama sa labas ng mga dati kong kaopisina. Pero hindi ako masyadong nag-enjoy dahil kasama ko ang anak namin. Nag-tantrums kasi ito doon kaya naman naabala rin ang iba ko pang mga kasama. Sa sobrang hiya ko ay nagsabi na ako na uuwi na lamang kami. At yun nga ang ginawa namin. Pagdating sa bahay, himalang tumigil sa pag-iyak ang anak ko at nakatulog na. Pero ako ay nanatiling gising habang masama ang loob. Nabitin kasi ako sa paglabas namin at hindi nag-enjoy. Kaya nga mas lalong tumindi yung damdamin ko na tinanggalan ako ng kalayaan ni Edwin simula nang magkaanak kami. Lagi niyang pinamumukha sa akin na ang mga nanay ay nasa bahay lamang para mag-alaga ng anak. Iginokompara niya ang mami niya sa akin at sa nanay ko na stay-at-home wife. Pero never niyang pinakikinggan ng mabuti ang pangangailangan ko. Don't get me wrong, Papa Dudut. Masaya naman ako sa pagiging nanay pero pakiramdam ko ay napapabayaan ko na ang sarili ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, lalo lang ako nagkaroon ng hinanakit kay Edwin kaya naman madalas akong umuuwi sa bahay ng nanay ko. Naaaburido na lamang si nanay sa mga kadramahan ko sa buhay at siya na mismo ang nag-udyok sa akin na gumala raw ako para naman hindi ako mabaliw. Kahit na ganoon ang terminolohiya ni nanay ay na-appreciate ko yon kasi kilala niya akong hindi talaga mapirme sa bahay lalo na nung wala pa akong anak. Kaya nga nagboluntaryo siyang alagaan ang anak ko kapag may lakad ako. Pinagtatakpan din niya ako kay Edwin kaya naman masayang masaya ko. Hindi nga nagtagal ay nakilala ko si Andrew noong minsan siyang sinama ng dati kong katrabaho at kaibigan sa get-together namin. Bago lang daw kasi sa team nila si Andrew at gusto niyang makipag-socialize. Masaya naman ako na makilala siya lalo na at na-attract talaga ako sa kagwapuhan niya. Bukod doon ay tipo ko, yung mga katulad niya na tahimik pero pamatay naman ng ngiti. Marami akong nalaman tungkol kay Andrew ng araw na magkakilala kami. Una na roon ay ang hilig niya sa pagso-solo travel katulad ko. Ikalawa ang kaka-break lang daw niya sa girlfriend niya na nakarelasyon niya ng 5 taon. Hindi talaga mawala sa isipan ko si Andrew at kahit na noong nag-uwian na kami ay malimit ko pa rin siyang tinatanong sa kaibigan ko. Tinukso pa nga ako nito na baka raw interesado ako kay Andrew pero sinabi kong hindi naman dahil nga pamilyado na ako. Isang araw nagkayayaang mag-beach ang mga dati kong katrabaho at gusto nilang sumama ko. Siyempre pumayag ako noong nalaman kong kasama si Andrew. As usual, nanay ko ulit ang nagbantay sa anak ko para malaya akong makaalis. Buti na lang din at nagkaroon ng 5 days seminar si Edwin sa Cebu na related pa rin sa kanyang trabaho
Papa Dudut. Hi, Andrew. Hello, Ba't naman nag-iisa ka rito? Ano yan? Nagmumuni-muni ka? ganun na nga. Ang relaxing din kasi ng mga alon. Tapos sakto, malapit na mag-sunset. Oo nga no. Kung ganon, pwede ba ako tumabi sa'yo? Oo naman, sige upo ka. Salamat. Naalala ko tuloy nung dalaga pa ako. Mahilig din ako mag-travel kagaya mo. Tapos, meron akong collection sa phone ko na mga picture ng sunset tsaka sunrise sa iba't ibang lugar. Talaga? Oo, hindi lang sa beach kasi meron din sa mga bundok. Hilig mo rin pala mamundok, no? Oo naman. Pero ngayon, ewan ko kung kaya ko pa. Maglakad nga lang ng 1 kilometro, hinihingal na ako eh. Siguro, ganun talaga pag tumatanda. Hindi ka pa naman mukhang matanda. Bolero. Nagsasabi lang ako ng totoo. 30 years old na kaya ako. Pwes, mukha kang 25 years old. Sabi na bolero ka talaga. Hindi nga. Pero pakiramdam ko talaga, doble na yung itsura ko sa edad ko. Bakit naman? Siyempre, nakakahagard kasing maging nanay. Don't get me wrong, happy naman ako na may anak ako pero nakakapagod lang talaga. Lalo pasaway at makulit yung anak ko. Ilang taon na ba yung anak mo? Kaka-4 na taon lang ngayong 2024. Kaya naman pala. Ganyan din yung pamangkin kong 4 years old. Sobrang kulit. Alam mo ba, marunong na yun umakyat sa lamesa namin. Tapos isang beses nahulog. Mabuti na lang di napuruhan. Pero grabe yung kaba ng parents niya. Lalo na yung sister-in-law ko. Kasi rainbow baby nila yun. Talaga? Pero napacheck up naman ba? Oo, at okay naman ang result. Sabi nga namin, baka niligtas siya ng guardian angel niya. Ay, kailangan talaga i-supervise ng parents, lalo na ng nanay yung mga anak na ganyan ka-hyper. Kaya siguro ayaw akong payagan ng mister ko na lumabas-labas kasama mga kaibigan ko dahil walang iba mag-aalaga sa anak namin eh. Ganun ba? Sino nag-aalaga sa anak mo ngayon? Nanay ko, naaburido na lang kasi yun sa mga kadramahan ko sa buhay kaya pinayagan na akong umalis-alis ng bahay namin. Buti nga nagkaroon ng seminar si Edwin sa Cebu at halos 5 araw siya dun. Ang sabi pa niya, mahina raw signal kaya tuwing umaga lang niya ako nakakausap sa cellphone. Ibig sabihin, hindi alam ni Edwin na sumama ka sa beach trip natin ngayon? Tumpak. Pero ayos lang yun kasi di niya na kailangan malaman. Mamaya hindi niya pa ako payagan. Kung ako ang kinakasama mo, papayagan kitang umalis-alis at sumama sa mga gala ng kaibigan mo. Dahil nakakapagod din naman mag-alaga ng anak. Deserve mo na magkaroon ng me time. Talaga? Buti ka pa naisip mo yan. Si Edwin kasi, hindi niya yan naiisip eh. Lagi nung bukang bibig walang magbabantay sa anak namin. Pwede ko namang iwanan at ipaalaga sa nanay ko katulad ngayon. Siya lang yung OA masyado na akala mo talaga may time sa amin ang anak niya pag nasa bahay. Bakit? Wala rin ba siyang oras sa inyo? Oo, kasi kahit rest day niya, inuuwi niya sa bahay ang trabaho. Katwiran niya, nagpapag-good shot daw siya sa management nila kasi candidate for promotion siya. Mahirap talaga kapag mataas ang pangarap mo. Suportado ko naman yung pangarap niya kasi alam ko at nakikita kong may potensyal siya. Sabi nga ng nanay ko, maswerte na ako kay Edwin kasi good provider sa amin ang anak niya. Pero, ewan ko, ako lang siguro yung may problema kasi pakiramdam ko may kulang pa rin. Kung yan ang nararamdaman mo, ibig sabihin, totoo yan kasi may pinanggagalingan. Meron nga. Yun ang sabi ko na pagka-busy niya sa trabaho at halos wala na ring panahon sa amin ng anak niya. Tapos yung hindi niya pa ako pinapayagan na lumabas para makipagkita sa mga kaibigan at dati kong katrabaho. Bilang lakotserang babae nung dalaga pa, mahirap sa akin mag-transition into stay at home at full-time mom. Buti na lang din, natutunan kong mag-home baking para kahit papano meron akong pinagkakaabalahan. Ang galing mo naman. Bilib ako sa'yo kasi kung ako ang nasa posisyon mo, baka mabaliw ako. Talaga? Oo, kasi mahilig talaga ako mag-travel. Hindi mo ako mapapapirmi sa bahay dahil every weekend umaalis talaga ako. For sure, kasama mo sa mga travel mo yung girlfriend mo. Oo, nung kami pa. Pero bago yun, mahilig na rin ako mag-solo travel.
Pareho pala tayo. Papadudot, sobrang saya ko dahil sa kwentuhan namin yon ni Andrew. Pakiramdam ko ay nakilala ko siya ng husto. At yun na nga papadudot ang naging daan para unti-unti kaming maging panatag sa isa't isa. 2 araw at 1 gabi lang ang beach trip namin. Mabuti na lang dahil busy pa rin sa trabaho ang kinakasama ko. Kaya wala talaga siyang ideya kung nasaan ako. Kung tumatawag man siya, saglit lang at madalas ay anak lang namin ang kinukumusta niya. Kung noon ay nasasaktan ako dahil pakiramdam ko ay wala siyang pakialam sa akin, nawala na ang lahat ng pangungulila ko sa kanya noong nakilala ko si Andrew. Hindi nagtagal ay tuluyan ang naging palagay ang loob namin ni Andrew sa isa't isa. Nagkapalitan na rin kami ng numero at madalas kaming nag-uusap sa text. Pinapayuhan ko siya kung paano mabilis na makakapag-move on sa ex-girlfriend niya, lalo na't nabanggit niya rin sa akin na nasasaktan pa raw siya sa breakup nila. In-encourage ko rin siya na mag-travel lalo na para malibang siya. May mga pagkakataon na sinasama niya ako. Bali kaming 2 lang pero bihira lang naman yon. Dahil nga baka makahalata na si Edwin. Pero may isang beses na nag-out of town ulit ang kinakasama ko ay sinamantala ko ang pagkakataon na sumama kay Andrew sa 2 days hike niya sa Mount Pulag. Doon ay mas lalo kaming na-develop sa isa't isa. At habang nasa transient house ay may nangyari na nga sa aming dalawa. Pero dahil alam niya na pamilyado na akong tao ay sinasabihan niya ako na kalimutan na lang namin yung bagay na ginawa namin. Siyempre nasaktan ako pero alam ko na tama naman siya. Kaya nga pagkatapos ng hiking namin na yon ay hindi na namin pinag-usapan ang nangyari. Napansin ko rin na dumalang ang pakikipag-text niya sa akin pero inisip ko lang na baka busy siya sa trabaho. Mabilis na lumipas ang 2 linggo. May napansin ako sa sarili ko. Bagay na nagdulot sa akin ng matinding kaba, papadudot. O nak, merienda mo. Ano po yan, Nay? Ano pa nga ba? E di yung paborito mong maruyang saging? Ayoko po yan. Ilayo niyo po sa akin yan. Hala, ayaw mo nito? Opo, ayoko rin ng amoy niya. Nasusuka ako. Grabe ka naman sa maruyang saging ko. Please po, Nay. Ilayo niyo na lang sa akin yan. O sige na, sige na. Ilalagay ko na lang dito sa mesa at tatakpan. Para pag gusto mo na, may makain ka. Hindi ko na po yan kakainin. Kaya kung gusto niyo, sa inyo na lang. Lalo, di naman yan masarap pag malamig. Iinitin ko na lang sa oven. Pero ano ba kasi nangyayari sa'yo? May sakit ka ba? Wala naman po, pero hindi lang magandang pakiramdam ko. Kailan pa yan? Simula po kaninang umaga. Wala nga akong gahanang kumain pero inilit ko lang sarili ko. Pero wala ka namang lagnat. Wala po. Mukha ka nga maputla. Basta gusto ko lang po magpahinga kasi pag tumatayo ako ng matagal o di kaya pag naglalakad ako, nahihilo po ako eh. Baka naman kulang ka sa dugo. Hindi naman po siguro. Ang hirap namang malaman kung anong nangyayari sa'yo. Hindi naman ako doktor. Ayos lang po ako. Siguro ipapahinga ko na lang muna to ng konti. Di kasi ako makapagpahinga sa ingay ng anak namin kanina sa bahay. Kaya pumunta na ako rito sa inyo. Mabuti na rin yan para makapagpahinga ka. Abala naman yung anak mo sa pakikipaglaro sa pinsan niya, kaya hindi ka nun may istorbo. Sakaling hanapin ka, ako nang bahalang libangin siya. Salamat po talaga, Naya. Salamat saan? Sa pagbabantay niyo sa anak ko. Sa pag-aalaga sa kanya pag umaalis ako. Tsaka sa pagtatakip sa akin kay Edwin. Siyempre, sabi mo kailangan mo talaga ng oras para sa sarili mo. Kaya pinayagan kitang umalis-alis para makipagkita sa mga kaibigan mo. Pero pakiusap ko lang, wag mo namang sanang dalas-dalasan. Kasi baka makahalata na yung kinakasama mo. Hindi na nga po muna ako lalabas, tsaka di naman din nagyaya mga kaibigan ko. Mabuti kung ganon. Asikasuhin mo na lang muna yung anak nyo
kasi namimiss ka na raw niya. Buti na lang talaga nauuto ko yon para hindi magkwento sa tatay niya pag naiiwan siya sa akin dahil umaalis ka. Tiwala naman po ako na hindi magkukwento yung anak ko kay Edwin kasi hindi naman sila close nun. Totoo rin naman yan. Ilag nga rin sa kanya yung bata. Paano hindi iilag? Wala nga siyang panahon sa anak niya. Puro na lang siya trabaho. Yun na lang kaya gawin niyang pamilya. Huwag mo namang sabihin yan. Sasabihin niyo na naman na maswerte ko kay Edwin kasi good provider siya, ganon. Oo. Ewan ko ba naman kasi sa'yo. Bakit iniisip mo pa rin na unfair sa'yo si Edwin? Hindi niya naman kayo pinapabayaan. Iba pa rin kapag may quality time siya sa pamilya namin. Anong malay ko? Dinadahilan niya lang yung trabaho niya sa pagkabisi niya. Yun pala, may iba na siyang inaatupag. At ano namang ibig mong sabihin? Alam niyo na po yun. Santisima ka namang babae ka. Huwag mo nga pag-isipan na masama yung kinakasama mo. Sorry po, di ko lang mapigilan. Kung ano-ano kasing pumapasok sa kukote mo. Sarili mo yung ayus-ayusin mo kasi pamilyado ka na. Maayos naman po ko, tsaka alam ko naman po yun. Ginagawa ko naman ang lahat ng makakaya ko para magampanan yung pagiging nanay sa anak namin eh. Pwes gawin mo pa ng gusto. Doble mo para wala na masabi sa'yo si Edwin. Nay naman eh. Oh, bakit? Kung makapagsalita kayo, halatang mas kinakampihan niyo pa si Edwin kaysa sa akin. Ako kaya yung anak niyo. Alam ko namang anak kita. Pero gusto lang din naman kitang payuhan bilang nanay mo. Na-appreciate ko po pero minsan nakakasama na kayo ng loob eh. Aba, ikaw pa may ganang gumanyan? Siyempre po. Excuse po. Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka naduduwal? Buntis ka ba? Papadudot in denial pa ako na baka tama nga si nanay tungkol sa pagbubuntis ko. Ayoko pa kasi ulit magkaanak at siguradong mananagot ako kay Edwin kapag nalaman niya ang mga pinaggagawa ko. Madadamay pa si nanay dahil kinukonsenti niya ang mga pagalis ko. Pero wala naman siyang ideya na may nakilala na pala akong iba at may nangyari pa sa amin. Kaya nga nilimitehan ko po papadudot ang pag-alis-alis ko dahil baka makahalata na itong si Edwin. Dahil nga in denial pa ako ay inisip ko na baka may sakit lamang ako kaya nahihilo ako at naduduwan. Pero nung nagkalakas ako ng loob na mag-pregnancy test, nalaman ko na positive ang resulta. Buntis nga ako at sigurado akong si Andrew ang ama papadudot. Gulong-gulo ang isipan ko ng mga panahong yon. Naiyak na lamang ako dahil sa takot at frustration nang malaman ko ang kinahinatnan ng paglalaro namin ng apoy. Sinisisi ko rin ang sarili ko dahil nagpadalos-dalos ako ng mga desisyon kaya sinisingil na ako ng tadhana bilang kabayaran sa mga nagawa kong kasalanan, sa mga nagawa kong kapusukan, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, alam kong hindi ko maitatago habang buhay ang ipinagbubuntis ko. Kaya naman nag-isip ako ng paraan kung paano ko sosolusyonan ang problema ko. Doon ko na nga naisip na bakit ako lang mag-isa ang namumroblema samantalang dalawa kami ni Andrew na gumawa ng batang dinadala ko. Nag-decide ako na ipaalam sa kanya ang sitwasyon ko at umaasa ako na tutulungan niya akong mag-isip ng plano kung paano malulusutan ang pagbubuntis ko. Pero bigla na lang naglaho na parang bula itong si Andrew. Dahil hindi na siya nag-reply sa mga chat at text ko. Tinanong ko na siya sa kaibigan ko na katrabaho niya. Doon ko napag-alaman na nag-resign na pala si Andrew sa pinagtatrabahuhan nila. Ayon pa nga sa chismis, may magandang offer daw ito sa abroad na matagal nang hinihintay at nung sa wakas ay nabigyan na siya ng pagkakataon ay agad-agad siyang umalis sa pinagtatrabahuhan niya. Ganon na lamang ang kaba ko kasi aalis na si Andrew ng bansa samantalang kailangan niya pang malaman ang pagbubuntis ko. Mabuti na lang at sinabi sa akin ng kaibigan ko kung saan siya nakatira dahil kako may importante lamang akong sasabihin sa kanya. At agad-agad ko na nga siyang pinuntahan sa apartment na nirerentahan niya papadudot.
Pagkaubos mo dyan sa lunch mo, iatid na kita sa sakayan. Andrew naman, wag mo naman akong paalisin agad. Ano pa bang gagawin mo rito sa apartment ko? Kita mong nag-iimpake na ako ng mga gamit ko kasi malapit na yung flight ko. Yun nga ang rason kaya kita pinuntahan dito eh. Nataranta ako nung nalaman kong nag-resign ka na raw sa trabaho nyo. Mas lalo lang nadagdagan yung takot ko na baka hindi kita maabutan pag umalis ka na. At bakit? Ano bang kailangan mo sa akin? Malaki kasi may kailangan kang malaman. Ano ba yun? Pero pwede bang huminahon ka muna? Sa tono mo kasi parang naiirita ka na. Hindi lang ako naiirita. Naiinip din ako kasi ang dami mong ligoy. Bakit ba hindi mo na lang sabihin yung rason kung bakit ka pumunta rito sa apartment ko? Para matapos na. Buntis ako. At ikaw ang ama, Andrew. Ano ka mo? Sabi ko buntis ako. At ikaw ang ama. Imposible yan. Nagsisinungaling ka lang. Hindi ako nagsisinungaling. Ba't naman ako magsisinungaling? May nangyari sa atin, di ba? Sinabi kong kalimutan mo na yan eh. Paano ko makakalimutan? Nagbunga nga ng baby yung nangyari sa atin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Nagsisinungaling ka lang. Hindi ako sinungaling! Ayaw mo maniwala ah? Teka, may kukunin lang ako sa bag ko. Ultrasound ko yan, galing sa OB nung nagpa-check up ako kahapon. Sabi dyan buntis ako. Ayan nga yung heartbeat ng bata, oh. Tingnan mo. Ayoko. Hindi pa rin ako naniniwala sa'yo. Kasi may kinakasama ka. Malay ko ba kung anak nyo pala ni Edwin? Tapos gusto mo lang ipakargo sa akin. At bakit ko naman gagawin yun sakaling sa amin nga ni Edwin ang bata? Kasi may gusto ka sa akin. Ano? Akala mo siguro tanga ako para di ko maalata na gusto mo ko, no? Kaya nga nung nasa bundok tayo, kung makalingkis ka sa akin, wagas. Tapos nalaman ko rin sa kaibigan mo na katrabaho ko na marami ka raw inaalam sa kanya tungkol sa akin. Kaya doon ko nasabi na gusto mo nga ako. Ano naman kung totoo may gusto ako sa'yo? Sa mas naramdaman ko yung concern mo sa akin kaysa sa kinakasama ko eh. Mas ikaw pa nga yung nakakausap ko ng madalas kaysa sa kanya. Pero hindi pa rin sapat na dahilan yun para ipaakaw mo yung anak nyo sa akin. Hindi niya anak tong dinadala ko, anak natin to. Paano nga ako makakasiguro? Kasi wala namang nangyayari sa amin eh. Matagal na simula nung huling beses na pumayag akong galawin niya ako. Ikaw lang yung nakagalaw sa akin kaya alam ko, tiwala ako na ikaw ang ama ng baby na nasa tiyan ko. Pero ayoko pang magkaanak, Ina. Hindi pa ako handang maging ama. Ano sinabi mo? Ayoko pa. Lalo ngayon na may opportunity ako na makapag-abroad. Saka isipin mo nga, pag nagkaanak na tayo, paano na ako makakapag-travel? Ayoko matulad sa'yo na hindi na nakakaalis kasi natenga na lang sa pag-aalaga ng anak. Ang sama mo! Napakasama mo! Tawagin mo na akong masama kung gusto mo, pero sana irespeto mo yung desisyon ko. Isa pa, alam mo na posibleng magalit sa'yo ng gusto si Edwin pag nalaman niya ang totoo. Kaya nasa sa'yo kung hahayaan mong masira ang pamilya nyo kapag pinangatawanan mo ang pagbubuntis mong yan. O habang maaga pa, ipalaglag mo na yung batang dinadala mo. Papa Dudut, hindi ko inaasahan na ganon ang magiging reaksyon ni Andrew matapos niyang malaman na buntis ako sa anak namin. Ang sakit-sakit marinig na mga sinabi niya kung paanong hindi niya matatanggap ang bata at ang masahol pa ay nung sinabi niyang may choice naman akong ipalaglag ang baby namin kung ayaw kong masira ang pamilya namin ni Edwin. At managot ako dito dahil sa panlalalaki ko. Hindi na rin ako pinakinggan ni Andrew kahit na anong pagmamakaawa ko, Papa Dudut. Tuluyan na siyang naglaho na parang bula sa buhay ko. At hindi ko na siya nakontak pa kahit kailan. Naiwan akong balisa, tuliro at hindi alam ang gagawin. Dahil alam kong magagalit sa akin si Edwin kapag nalaman niya ang katotohanan. At mas lalo lang nadagdagan ang dinadala kong problema ng isang araw ay may ginawa ang kinakasama ko na hindi ko lubos na inaasahan. Will you marry me? Ano?
Sabi ko, will you marry me, Ina? Edwin naman. Hindi ko alam sasabihin ko eh. Bakit naman kasi biglaan tong pagpo-propose mo? Marami kasi akong na-realize nung nasa Cebu ako. Doon ko nakita yung dati kong profesor sa college. Paborito ko yun kasi bukod sa mahusay na guro, family man din. Sabi ko pa nga sa sarili ko, siya yung magiging role model ko pag bumuo na ako ng pamilya. Talaga? Tapos ano pang nangyari? Nag-usap kami. Kinumusta niya ako at nalaman niya na pamilyado na ako. Pero nalungkot siya nung sinabi ko na hindi pa tayo kasal. Bakit naman? Sagrado kasi sa kanya yung kasal. Kaya pinayuhan niya ako na kung sigurado na ako na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay, pakasalan na kita. Alam mo, matagal-tagal ko na rin napag-isipan na mag-propose sa'yo. Hindi pa lang ako nagkakalakas ng loob kasi… Kasi hindi ka pa sigurado sa akin, ganun ba? Hindi naman sa ganon. Para sa akin, ganun na rin yun. Siguro kung di mo pa nakita at nakausap yung dati mong professor, di ka rin magkakalakas ng loob na mag-propose eh. Hindi ka ba nakikinig? Matagal ko na rin namang iniisip na pakasalan ka. Kahit bago pa kami magkita at magkausap ng dati kong profesor. Nasa plano ko na talaga pero di ko palang nagagawa kasi busy pa ako sa trabaho. Anong magbabago kung sakaling magpakasal tayo? Ano? Para sa akin kasi wala. Magiging asawa mo lang ako. Dadaling ko yung apelyido mo. At mas magkakaroon ka lang ng rason para kontrolin ako. Ano ba yung sinasabi mo? Totoo naman ah. Pag naging asawa mo na ako, mas pagbabawalan mo na akong makihalubilo sa mga kaibigan ko. Lalo na kapag nabuntis ako, kaya bakit pa ako magpapakasal sa'yo? Kaya nga magbabago na ako. Kasi kasama yun sa mga narealize ko nung malayo ako sa inyo ng anak natin. Gusto ko nang maging mabuting tatay sa kanya at kinakasama naman sa'yo. Ewan ko pero sana noon mo pa yan ginawa. Bakit? Huli na ba ang lahat? Hindi naman sa ganun. Hindi sa ganun pero yun yung pinaparamdam at pinapakita mo sa akin. Sabihin mo nga, mahal mo pa ba ako? Oo naman. Mahal din kita. Kaya sana maniwala ka sa akin na gusto ko nang magbago. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon na patunahin sa'yo at sa anak natin yung bagay na yun. Please, Ina. Pumayag ka na magpakasal sa akin. Pwede bang pag-isipan ko muna? Ang alin? Ang pagpapakasal sa akin? Oo, kasi… Basta, kung talagang mahal mo ako, maiintindihan mo kung bakit ko tatanggihan muna yung alak mong kasal. Pinipilit kong intindihin. Pero ang sakit pala. Pasensya ka na, Edwin. Okay lang naman. Lalo karapatan mo namang tumanggi kung hindi mo naman gusto. Hindi naman sa hindi ko gusto. Hindi pa lang ako handa kaya sana bigyan mo ako ng panahon. Pero hanggang kailan? Hindi ko alam. Huwag mo na lang alamin kasi malalaman mo rin naman yung sagot ko. Sige, kung yan yung gusto mo mangyari. Hindi pa lang naman kita magiging asawa pero magkasama pa rin naman tayo sa iisang bubong, di ba? Tungkol sa bagay na yan, gusto ko sanang umuwi muna kina nanay. Ina naman! Bakit? Please, respetuhin mo na lang yung desisyon ko. Nakikiusap ako sa'yo para rin naman to sa ikakabuti natin eh. Pasensya ka na ulit kung hindi ako handang maging asawa mo. Papa Dudut, tulad ng napagkasunduan ay umuwi muna kami ng anak namin sa bahay nila nanay. Palaisipan din sa kanyang rason kung bakit gusto kong dumistansya kay Edwin, lalo na hindi naman kami nagkaroon ng matinding pagtatalo. Pero para sa akin ay tama lang ang ginawa kong paglayo sa kinakasama ko dahil nga nag-alinlangan pa akong magpakasal sa kanya. At lalo na may ipinagbubuntis ako na hindi naman siya ang ama. Habang nasa bahay ako ni nanay ay sinubukan ko pa rin makontak si Andrew pero hindi na talaga niya sinasagot ang mga mensahe ko. Tuluyan na lamang ako nawala ng pag-asa na pananagutan niya ang ipinagbubuntis ko. Lalo lang ding nadagdagan ng frustration ko dahil hindi ko naman maitatago ng matagal ang bata sa sinapupunan ko. Kaya nga sumulat ako ngayon sa programa ninyo upang humingi ng payo kung ano nga ba ang dapat ko pong gawin. Sana'y matulungan ako ng mga kabarangay natin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at umaasa akong mapili po ninyong i-ere sa inyong programang Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever, kapuso at ka-barangay, Ina.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Love stories. Bago tayo gumawa ng mga bagay na pagsisisihan natin sa huli ay isipin muna natin ang kahihinatnan nito. Dahil kung gaano kalakas ang loob natin na gumawa ng kalokohan ay dapat mas tatagan natin ang ating sarili sa magiging karma nito sa dulo. Ikaw kabarangay, matapat ka bang klase ng tao? Dear Papa Dudut, lahat naman siguro tayo ay deserve ng second chance. Lalo na kung pinagsisihan na natin ang mga kasalanan natin. Yun kasi ang paniniwala ko lalo ngayon na humihiling ako ng ikalawang pagkakataon sa dati kong kinakasama na si Arnie. Nagbagong buhay na ako at gusto kong patunayan sa kanya na handa na ulit akong maging responsableng kinakasama niya at tatay ng aming mga anak. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Sev, 35 years old, call center agent na taga Quezon City. May kinakasama ako noon na ang pangalan naman ay Arnie. May anak kami ni Arnie na 4 na taong gulang na, pero nito lang January 2024 ay nakipaghiwalay ako sa kanya sa kadahilanang nawala na ako ng gana sa aming relasyon. Hindi na siya yung babaeng nakikita ko na gusto ko pang makasama sa pagtanda. At kahit na alam kong masakit ay ginawa ko pa rin ang tingin ko ay nararapat, Papa Dudut. Hirap naman kasi sa'yo, hindi ka makaintindi. Hindi na nga kita mahal. Wala na rin saysay na magsama pa tayo. Bakit? May iba ka na ba? Huwag ka nga makulit. Huwag mo nang i-deny! Ganun naman talaga kadalasan ang rason ng mga lalaki pag gusto na nilang makipaghiwalay. Kunwari kapag nawalan ka ng gana sa relasyon natin pero ang totoo, meron ka ng iba. Ano naman sa'yo kung meron na akong iba? Masama ba yun hindi naman tayo kasal? Anong dahilan yan? Tanga ka ba? May anak na tayo, Sev! Hindi ko naman tatalikuran yung pagiging tatay ko sa anak natin. Magsusustento pa rin ako kahit hiwalay na tayo. Palayain mo na ako. Akala mo ganun lang kadali yun? Mahal kita, Sev! 5 taon tayo na nagsasama. Tapos ipagpapalit mo ako sa babaeng ngayon mo palang nakilala. Makaka-move on ka rin. Ano ba kasing nagawa ko? Sabihin mo nga. Pangit na ba ako kaya ayaw mo na sa akin? Hindi na ba ako masarap sa kama? Pwede ba? Huwag kang mag-umpisa ha. Gusto ko lang naman malaman para alam ko kung anong babaguhin ko. Wala ka nang dapat baguhin. Desidido naman ako na hiwalayan ka. Pero sige, para lang sagutin ko yung tanong mo. Oo, malaking bagay yung itsura mo kaya naumay na ako sa'yo. Nakikita mo ba yung sarili mo sa salamin? Kasi kung hindi, pues, tignan mo maigi para malaman mo kung gaano ka kamanas. Para kang balyenang naglalakad. Ang itim pa ng batok mo. Nakakahiya ka na isama sa mga pinupuntahan ko. Ha? Akala ko ayos lang sa'yo na
Nung una yon, hanggang sa tawagin ka ng tangke ng LPG ng mga katrabaho ko. Imbis ay pagtanggol mo ako sa mga katrabaho mo, hinayaan mong insultuhin na lang nila ako ng ganon? Pinagtanggol naman kita. Kinumbinsi pa nga kita na magpapayat eh. In-enroll pa kita sa gym pero sabi mo, ayaw mo nang ituloy kasi nakakatamad. Paano di ako tatamarin? Abala na ako sa pag-aalaga sa anak natin at pag-aasikaso sa'yo. Mabuti sana kung nag-aalala ka sa kalusugan ko eh. Pero mukhang mas nag-aalala ka sa sasabihin ng ibang tao sa'yo. Oo, mas inaalala ko yun kasi nakakahiya. Sinimulan na rin nila akong tuksuin kaya doon ako nawala ng gana sa'yo. Kaya ka naghanap ng mas sexy sa akin, yun ba? Oo! Sexy siya at mas maganda sa'yo. Napakawalang iya mo! Buo na talaga yung desisyon ko. Gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Swerte mo nga eh. Sa itsura mong yan, hindi ko na pinatagal yung panloloko sa'yo. Ang kapal ng mukha mo! Buisit ka. Tingnan mo, nagdugo tuloy yung labi ko dahil sa sampal mo. Kulang pa yan kumpara sa ginawa at mga sinabi mo sa akin! Ayan! Ayan pa yung isang ayaw ko sa'yo. Masyado kang bayolente at taklesa. Sige lang, pagpatuloy mo lang yan. Mas lalo ko na talagang naiisip na tama ang desisyon ko na makapaghiwalay sa'yo. Tandaan mo na kapag umalis ka sa pamamahay na to, wala ka nang babalikan! Hinding-hindi na kita tatanggapin uli sa buhay ko! Kahit magmakaawa ka pa at umiyak ng dugo! Tigas naman ang mukha mo na isipin na babalik pa ako sa'yo. Ikaw ang kahit na umiyak ng dugo, hindi pa rin magbabagong isip ko. Iiwan na talaga kita. Ayoko na makisama sa mga tulad mo na mukhang ulikba. Papa Dudut, hindi ko naman talaga gustong insultuhin si Arnie dahil kahit papaano'y minahal ko naman siya sa loob ng 5 taon naming pagsasama. Kaya lang ay masyado siyang desperadong alamin ang dahilan kung bakit ayaw ko na sa kanya. Bagay na medyo nagpainit sa ulo ko kaya nasabi ko ang katotohanan. Hindi ko rin maintindihan kung gaano ba kahirap tanggapin na ayoko na siyang makasama. Pasalamat nga siya, handa pa rin akong magsustento sa anak namin. Nauwi kami sa matinding pagtatalo noong araw na umalis na ako sa nirerentahan naming apartment. Sobrang saya ko ng mga panahong yon dahil nakalaya na ako sa relasyon namin. Pagkatapos, mabilis kong pinuntahan ang sinasabing babae ni Arnie na si Leia. Kasama ko sa call center. Ang totoo ay tama naman lahat ng mga sinabi ni Arnie. Malaking dahilan ng paghiwalay namin ay noong nagkagusto na ako kay Leia. Nagsimula lang namang kaming magka-developan around December 2023. Pero matagal-tagal na ako nanlalamig sa relasyon namin ni Arnie dahil nga unti-unti nang nawala yung dati niyang ganda. Kesa patagalin ko pa ang panloloko ko ay nagpakatotoo na ako sa nararamdaman ko kaya nauwi na kami sa hiwalayan. Noong nagsimula na kami magsama ni Leia sa isang bubong ay wala na akong narinig na kahit na ano kay Arnie. Oo, nagsusustento pa rin ako para sa anak namin at pinapadala ko na lamang yung pera. Pero pinagbawalan ako ni Leia na makipagkita sa anak ko. Bagay na pinagbigyan ko naman kasi mahal ko na siya. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan at nakita ko na lamang ang sarili ko na napapaisip kung ano na ang kalagayan ng mag-ina ko. Huling balita ko ay umalis sila ng anak namin sa apartment na nirerentahan namin at umuwi sa nanay niya na taga Marikina. Ano ba? Sungit naman, kiss lang eh. Mamaya na, naiirita ako. O bakit ka naman naiirita? Paano? Ang init-init tapos dikit ka ng dikit. Eh di sana binuksan mo yung aircon kesa nagreklamo ka dyan na mainit. Sira yung aircon. Hindi gumagana kaya naka-electric fan lang ako. Ay, oo nga pala. Hindi ko pa napapapunta yung technician na gagawa ng aircon natin. Lagi kasi nawawala sa isip ko lalo day shift ako. Wala naman ako rito sa apartment natin. O anong gusto mo sabihin?
Na porket night shift ako na yung magpapapunta sa technician na gagawa ng aircon. Bakit hindi? Ikaw yun nandito. Unahin ko pang bantayan yung gagawa kaysa sa tulog ko. Ay nako, kahit kailan talaga hindi ka maaasahan sa mga bagay dito sa bahay. Matagal mo ng kontak yung nag-aayos ng aircon. Kaya ikaw na ang masikaso nun. Oo na. Sige, pag sinipag ako, pero sa ngayon, tiyagain mo na lang muna yung electric fan. Ano pa nga ba? Basta huwag ka lang dumikit sa akin. Naalibadbaran ako. Magbabangayan na lang ba tayo ngayong rest day natin? Kasi kung oo, mabuti pa pumunta na lang ako sa mall para manood ng sine. At least doon may aircon. Malamig. Bahala ka sa buhay mo. Basta dito lang ako sa bahay. Kanina ko ba napapansin na kasubsub ka dyan sa cellphone mo ah? Ano ba pinagkakaabalahan mo? Patingin nga. Uy! Akin na. Ano ba? Wala lang to. Sa ubo nga inaagaw phone ko. Teka, ano yan ha? Profile ba yan ni Arnie? Bakit ini-stalk mo yung ex mo ha? Ano naman ngayon? Anong ngayon? Bakit mo nga siya ini-stalk ha? Wala lang. Pwede ba wag mo akong gawing tanga? Sa palagay mo maniniwala ako sa sagot mo? Wala naman talaga eh. Masyado ka lang praning. Sino bang hindi mapapraning? Sige nga. Ano malay ko? Mamaya nag-uusap na pala ulit kayo. Ang advance mo naman mag-isip. Tsaka hindi na active sa social media si Arnie. Ini-stalk ko lang siya para makita yung mga ina-upload yung picture ng anak namin. Bakit? Namimiss mo na yung anak nyo? Oo! Ilang buwan ko na rin kasi hindi nakikita yung anak ko. Di ba pinagbawalan mo ako na makita siya? Kaya malamang namimiss ko na siya. Oh, sinunod kita ha? Hindi ko kinikita ang anak ko. Baka naman magalit ka pa na tinitignan ko picture niya. Pasensya ka na ha. Takot lang naman ako na baka may feelings ka pa kay Arnie. Tapos magkabalikan kayo pag pinayagan kita makipagkita sa anak mo. Bakit mo naman naisip eh, ikaw nga yung mahal ko. Hirap sa'yo, lagi kang praning eh. Hindi mo ako masisisi no? Nagawa mo ang iwanan yung mag-ina mo eh. Paano na lang ako, di ba? Baka nakakalimutan mo. Iniwanan ko sila ng dahil sa'yo. Hindi ko nakakalimutan yon. Pero ayoko lang na gawin mo rin sa akin yon. Sa totoo lang, parang malapit na kitang iwan. Nakakayamot ka na eh. Lakas ng tama mo. Mabuti pa, umalis ka na. Di ba sabi mo pupunta ka sa mall? Alis na! Ayoko munang makita yung pagmumukha mo dito. Papa Dudut, hindi totoo na may feelings pa ako kay Arnie katulad ng binibintang sa akin ni Leia. Praning lamang siya, bagay na kinakainis ko ng mga panahong yon. Kaya nauwi kami sa pagtatalo. Ayoko sa lahat na pinagbibintangan ako ng bagay na hindi naman totoo. Masama bang ma-curious kung ano na ang buhay ng dati kong kinakasama. Siya pa rin naman ang nanay ng anak ko at dahil nga ilang buwan na kaming hiwalay at hindi ko sila nakikita ay miss na miss ko na ang anak ko. Sa totoo lang ay hindi yun ang una't huling beses na nagtalo kami ni Leia nang dahil sa pangi-stalk ko sa Facebook account ni Arnie. Hindi ko kasi mapigilang tingnan doon yung old photos namin ng anak ko. Bagaman hindi na active si Arnie sa social media ay masaya pa rin ako kasi hindi niya ako in-unfriend. Akala ko kasi ibablock niya ako dahil ganon ang tipikal na ginagawa ng mga babae kapag nasasaktan sila dahil iniiwan sila ng lalaki. Kaya buti na lamang talaga at magkaibigan pa rin kami ng ex ko kahit sa social media lang. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kung hindi ang Facebook account ni Arnie ang ini-stalk ko ay madalas akong mahuli ni Leia na tumitingin at nagla-like ng picture ng mga sexy na babae online. Pero para sa akin ay wala lang yon. Paghanga lang yon kasi nagagandahan ako sa hubog ng mga katawan nila. Dumating din yung punto na dumating na rin yung punto na hindi na rin ganon ka-sexy itong si Leia at parang bigla niyang napabayaan ang sarili niya mula noong magsama kami sa loob lang ng 6 na buwan. Kumbagay hindi na siya kaakit-akit sa paningin ko kaya parang nabawasan na rin ang pagmamahal ko sa kanya. Sa kabilang banda ay malaking dahilan din ng panlalamig ko sa kanya ay ang hindi namin pagkakaroon ng anak. 2 beses na kasing nakunan si Leia kaya natakot na siyang magbuntis. Ayaw na niyang sumubo kasi baka raw mag 50-50 na siya sa susunod. At dahil nga sa sitwasyon namin ay na-frustrate ako at lalo kong na-miss ang anak namin ni Arnie.
Dumating ang oras na naapektuhan na rin ng husto ang pagsasama namin ni Leia dahil sa dami ng problemang nararanasan namin at sa kadahilan ng hindi kami magkaroon ng anak. Beste namang buhay to. Sef, ano ba? Bakit mo ba binabasag yung mga plato? Nagtatanong ka pa talaga? Naiinis ako. Ikaw pa yung naiinis dyan, pinayagan na nga kita makipag-inuman sa mga katrabaho mo. Tapos pag-uwi mo magwawala ka? Ayos ka rin talaga, ha? Wala kang pakialam kung gusto ko magbasag. Sa naiinis ako eh. Bakit ka ba naiinis? Kasi inggit na inggit ako doon sa katrabaho ko. Piruin mo, kinuha ba naman akong ninong na anak niya? Nung nakita ko yung baby, sobrang cute. Ang sarap buhatin at yakapin. Bigla ako tuloy na miss yung anak ko na hanggang ngayon hindi ko pa rin nakikita kasi ayaw mong puntahan ko. Hindi pa ba sapat na nagsusustento ka sa anak niyo ni Arnie? Bakit kailangan mo pang puntahan yung bata? At saka kahit na gusto mong makita yung anak mo, ang tanong, papayag ba yung nanay niya? Makikiusap ako. Pakikiusapan ko si Arnie na payagan ako makita yung anak namin. Hindi niya pwede ipagkait yung bata sa akin. Miss na miss ko na yan ako. Kumalma ka na, Sev! Ano ba? Alam mo, kasalanan mo lahat to eh. Ha? Anong kasalanan ko? Bakit naging kasalanan ko? Kung binigyan mo lang sana ako ng anak, eh di sana hindi ako naiingit sa katrabaho ko. Hindi ko rin sana namimiss yung anak ko kay Arnie. Kung makapagsalita ka, parang ginusto ko na makunan ako ah. 2 beses ko namang sinubukan na magbuntis para mabigyan ka lang ng anak. Pero ayaw talaga eh! Nang dahil lang doon sumuko ka na. Sana sinubukan lang natin na sinubukan. Ang dali lang sa'yo na itapon sa akin yung sisi. Hindi kasi ikaw yung nakukunan. Hindi ikaw yung nagbubuntis. So natatakot na ako. Sef, hindi mo ba nararamdaman yung takot ko? Baka mamatay ako pag pinilit natin na magkaanak tayo. Yun din naman ang sinabi ng OB eh. Diba? Yung pinuntahan natin na OB yun na sinabi sa atin. Hindi ka ba nakikinig? O sadyang lutang ka lang palagi? Basta ang alam ko, ayaw mo na subukan natin kasi duwag ka. Hindi ako duwag! Kahit ano pang sabihin mo, duwag ka pa rin. Yung ibang babae, gagawin lahat mabigyan lang ng anak yung mga kinakasama nila. Pero ikaw, 2 beses lang nakunan, sumuko ka na? Ano bang tingin mo sa akin? Paanakan mo lang? Ayos ah. Parang ikaw pa yung galit na humihingi ako ng anak. Marami namang paraan para magkaanak tayo. Pwedeng tayo mag-ampon. Ampunin mo yung mukha mo! Huwag kasing sarado yung utak mo, Sev. Maraming bata sa ampunan na nangangailangan ng kalinga ng isang magulang. Wala akong pakialam sa mga yon. Maghintay sila nang aampo sa kanila. Ayoko na hindi sila galing sa akin. Alam mo, namumuro ka na talaga eh. Dahil lang ayaw mo na ulit subukan mabuntis. Gusto mo na ngayon mag-ampon? Ang kitid ng utak mo! Ikaw ang makitid ang utak! At sumasagot ka pang hayop ka ha? Sige! Sige! Subukan mo saktan ako na may kalagyan ka sa barangay! Akala mo kung sino ka? Napakakapal ng mukha mo! Papadudot nagandahan talaga ako ng husto kay Leia nung unang beses siyang pumasok sa BPO company na pinagtatrabahuan ko. At aminin ko nagka-crush ako sa kanya kahit pamilyado na ako. Sexy, makinis, maputi ang balat at maganda pa ang forma. Hindi lang naman ako na love at first sight sa kanya kundi marami pang ibang lalaki sa trabaho namin. Pero ako ang pinakamaswerte sa aming lahat dahil ako ang nagustuhan ni Leia. Feeling ko nga noon ay swak na swak ang personality namin kaya siguro ay mabilis akong nahulog sa kanya. Siya lang ang nakikita ko ng mga panahon na yon kaya nagawa kong talikuran ang pamilya namin ni Arnie. Kaya lang dahil hindi niya ako magawang bigyan ng anak ay unti-unti akong nawala ng amor sa kanya. Tapos mas nakilala ko na rin ang ugali niya na may pagkataklesa at palaban. Mga bagay na ayoko sa isang babae.
Sa huli, kahit na anong galit ni Leia sa kagustuhan kong makipagkita sa anak namin ni Arnie ay wala na siyang nagawa pa. Siya na lang ang sumuko dahil lagi kong ipinamumukha sa kanya na kung binigyan niya lamang sana ako ng anak ay magiging isang buo at masayang pamilya kami. Mabuti na lamang talaga at meron pa rin akong anak sa dati kong kinakasama. Hindi pa rin nawawala sa akin ang pagiging tatay ko. At nung pumayag si Arnie na makapag-banding kami ng anak ko, sa kondisyon na ako ang pupunta sa bahay nila ay ganoon na lamang ang saya at galak sa puso ko. Kaya lang ay may mga pagkakataon pa rin na hindi yon naiintindihan ni Leia, Papa Dudut. Oh, bakit nandito ka sa bahay, Leia? Akala ko may pasok ka. Paano ako makakapasok? Masama ang pakiramdam ko. Tapos, akala ko uuwi ka kagad pagka-out mo sa trabaho. Pero anong oras na Inabot ka na ng hapon sa labas. Nakauwi na ako. Huwag ka na magalit. Paano hindi ako magagalit? Nakikinig ka ba? May sakit ako. Inaasahan kita na umuwi kagad pagka-out mo para asikasuhin ako. Nakadaan ka ba sa butika? Bakit ako dadaan sa butika? Sev, nag-text ako sa'yo kanina na ibili mo ako ng gamot. Huwag mo sabihin hindi mo ako naibili. Nako, hindi nga. Pasensya na, hindi ko nabasa text mo. Naubos baterya ng phone ko Ayan na naman tayo Ginagawa mo na naman akong tanga sa mga katwiran mo. Nagsasabi ako ng totoo. Wala nga baterya phone ko. Bakit hindi ka nag-charge sa opisina nyo? Saan ka ba kasi nang galing? Sa school ng anak ko. Ano? Sa school ng anak mo? Ano naman ang ginawa mo doon? May play kasi sila. Nung huling beses na nagkita kami, sinabihan niya ako na pumunta raw ako sa school nila para manood. Kaya pumunta ako kanina. Bakit hindi ka tumanggi? Mas priority mo pa yan? Sigurado naman ako nandun si Arnie para manood. Nandun nga. Pero paano ko tatanggihan yung anak ko Gusto ko rin naman siya mapanood sa play nila. Eto na naman po kami. Bata lang yon. Wala pa yung muwang sa mundo. Pakialam ba niya kung mapanood mo siya o hindi? Ang sabihin mo, gusto mo lang talagang pumunta kasi nandun si Arnie. Wala namang kinalaman si Arnie dito. Huwag mo na idama yung tao. Paano hindi ko siya idadamay? Lagi mo nalang pinapasama yung loob ko. Nakuha mo akong tiisin para na manood ng walang kwentang play ng anak mo. Habang nandito ako, masama yung pakiramdam. Nandun ka nakikipagharutan kay Arnie. Manahimik ka! Ano pinagsasabi mo? Kasalanan mo kung mas lalo sumama yung pakiramdam mo. Kung ano-ano kasi pumapasok sa kokote mo. Ako pa talagang may kasalanan? Ikaw nga itong kuumasa, parang walang pakialam sa akin Nagkabali ka na ba kayo ni Arnie, ha? Kaya binabaliwala mo ako ngayon? Ayan ka na naman Tinitiwang ka na naman. Kahit sinong babae, titiwangin sa mga pinaggagawa mo. Wala akong ginagawang masama. Pumunta lang ako sa school ng anak ko para suportahan siya sa play niya. Pati ba naman yung minamasama mo? Kung ano-ano pa sinasabi mo na kesyo priority ko na yung anak ko kaysa sa'yo. Malamang, anak ko yun Pangalawa ka lang sa kanya. Ganon. Huli pala ako sa mga priority mo. Wala ka talagang kwenta, Sev. Wala ka na talagang ginawang matino. Ginagampanan ko lang yung pagiging mabuting ama ko sa anak namin ni Arnie. Hindi ba matino yun? Bakit ba hindi mo rin maintindihan? Oo nga pala. Wala ka pala kasing anak. Ano? Anong sabi mo? Sabi ko, wala kang anak kaya hindi mo alam yung pakiramdam na maging isang magulang. Tapos, nakikipagkompetensya ka pa sa atensyon sa anak ko. Mas bata ka pa mag-isip sa kanya Ang kapal ng mukha mo! Bakit? Nasasaktan ka? Wala akong pakialam. Ikaw naman nagdesisyon na ayaw mo na magkaanak tayo. Kaya ito yung resulta ng desisyon mo. Buti na lang talaga may anak kami ni Arnie. At least, kahit paano, nararanasan ko pa rin magpakatatay sa anak ko. Di tulad mo, inutil na yung matres mo. Umalis ka sa harapan ko, bastos ka! Ayoko na makita yung pagmumukha mo! Lalo mong pinasasama yung pakiramdam ko! Alis talaga ako!
Bahala ka sa buhay mo. Kita mo wala pa akong tulog. Tapos, sasabayan mo pa ako ng kaartihan mo. Papa Dudut, sa loob ng 6 na buwan ay sinabi sa akin ni Arnie na napatawad na niya ako dahil hindi naman ako naging babayang tatay sa anak namin. Na-realize din daw niya ang mga pagkukulang niya sa akin kaya nawala na lamang ako ng amor sa kanya noon. Pumayag siya na mag-co-parenting kami alang-alang sa anak namin, bagay na ikinatuwa ko ng husto. Kaya lang ay mas lalo yung kinainit ng ulo ni Leia. Pero pinanindigan ko ang kagustuhan kong magpakatatay sa anak namin ni Arnie kahit na palagi nagagalit sa akin si Leia. Doon na ako nagsimulang maglihim sa kanya kapag umaalis ako at pumupunta sa bahay ng anak ng dati kong kinakasama. Kahit naramdam kong galit pa rin sa akin ang mga magulang ni Arnie, hindi naman nila ako pinagsalitaan ng masama sa harapan ng anak namin. Meron silang pagkokontrol kaya hindi na ako masyadong naiilang na pumunta sa kanila para dalawin ang anak ko. Samantalang si Arnie naman ay may trabaho na sa Ortigas at napansin ko, Papa Dudut, na malaki na ang pinagbago ng itsura at pananamit niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil po sa madalas naming pagtatalo ni Leia at pakiramdam ko na hindi niya ako naiintindihan sa mga desisyon ko ay unti-unti nang nagkaroon ng lamat ang aming pagsasama. Madalas nga ay nakikwento ko pa yon kay Arnie at pinapayuhan niya ako na huwag ko na raw gawin kay Leia yung bagay na ginawa ko sa kanila noon ng aming anak. Doon ako tinalaban ng hiya at konsensya, kaya imbes na makinig sa payo niya, naisip ko na sana'y hindi ko na lamang sinira ang pamilyang meron kami noon. Ilang gabi ko ring inisip kung ano ba talaga ang gusto ko mangyari sa buhay ko. Kung ipagpapatuloy ko pa ba ang pakikisama kay Leia o makikipaghiwalay na lamang ako. Sa huli nag-decide ako na gawin ang sa palagay ko ay tama at nararapat. At yun nga ay ang tapusin na ang relasyon namin ni Leia. Bagay na hindi niya na-appreciate at dahilan kung bakit sobra siyang naggalit sa akin noon, Papa Dudut. Sev, huwag mo naman akong iwan Pangako, magbabago na ako. Hindi na ako lagi magagalit sa'yo. Hindi na kita sisigawan. Pagsisilbihan na rin kita lalo. Huwag mo lang akong iwanan. Please naman, Sev. Please. Pagsisilbihan pinagsasabi mo hindi naman kita katulong. Saka ayoko na, Leia. Gusto ko na lang na maghiwalay tayo ngayon ng mapayapa. Bakit mo ba kasi ako iiwan? Ano bang nagawa ko sa iyong kasalanan? Wala, pero marami ka ng pagkukulang eh. Hindi na ikaw yung babae na gustuhan ko. Tignan mo nga yung itsura mo. Mukha ka ng manang. Napakalosa mo ng tignan eh, wala naman tayong anak. Saka yun nga, wala tayong anak kaya wala na rin akong rason para makisama pa sa'yo. Dahil lang sa bagay na yon kaya iiwan mo na ako? Eh napakasama mo naman palang tao! Kung kasamaan man ang tawag sa pagsasabi ng totoo, eh di ako na masama. Ikaw naman lagi lumalabas na mabuti. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo naman akong iwanan, Sev, please. Hindi na ba natin pwedeng ayusin to? Pag-usapan natin to, Sev. Wala na tayong dapat pag-usapan. Ayoko na sa'yo kasi masyado kang controlling. Ayoko sa lahat sa babae, yung ganyang klase. Akala ko pa naman iba ka sa lahat. Pero mas malala ka pa pala. Kaya nga magbabago na ako. Hindi na ako magiging controlling. Babawasan ko na rin yung pagiging taklesa ko sa'yo. Huwag mo lang akong iwanan, Sev. Please, huwag kang umalis. Sorry, pero kung noon pa sana ginawa yan, baka hindi nawala yung pagmamahal ko sa'yo. Pero huli na kasi ang lahat. Kilala mo naman akong tao. Pag ayoko na talaga. Hindi mo na ba ako mahal? Kaya ganun kadali mo na lang itapon yung pinagsamahan natin? Hindi na. Bakit ang bilis naman? Ewan ko, hindi ko alam.
Baka naman hindi mo sinubukan na mahalin ako. Sa loob ng ilang buwan na magkasama tayo, ginamit mo lang talaga ako. Ginawa mo lang akong parausa nung nagsawa ka na sa dati mo kinakasama. Tapos ngayon, nasawa ka na sa akin, basta mo na lang ako tatapon na parang basura. Minalaman kita kaya masasabi ko na totoo yung pinakita ko sa'yo. Saka, saan ang galing yung baka hindi ko sinubukan? Sinubukan ko na ayusin yung relasyon natin. Inintindi kita nung ayaw mo na mag-baby tayo. Kasi natatakot ka na baka may mangyaring masama sa'yo. Pero na-realize ko, hindi ko pala kayang pakatawanan na hindi isumbat sa'yo ng paulit-ulit yung bagay na yon. Kaya nagdesisyon na lang akong tapusin itong relasyon natin. Kasi wala rin naman itong patutunguhan. Ginawa mo lang sa akin kung ano yung ginawa mo kay Arnie eh. Baka naman sinasabi mo lang yan. Kasi ang totoo, may iba ka na. Nagkabali ka na ba kayo ng dati mo kinakasama? Hindi walang ganon. Siguraduhin mo na nagsasabi ka ng totoo. Kasi walang sikreto na hindi nabubunyag. Huwag mo na akong gawing tanga, Sev! Hindi nga kami nagkabalikan kaya wag mo nang ipilit. Hindi talaga kayo magkakabalikan. Kasi aayawan ka na niya, Sev. At kahit na maisip mo pang magbagong buhay para maibalik yung dati niyong samahan, hindi ka na niya tatanggapin muli sa buhay niya. At bakit mo naman nasabi yan? Kasi manloloko ka. Galit ang mga babae sa mga manloloko. Kaya huwag ka nang umasa na may babalikan ka pa kay Arnie kung sakaling maisipan mong ayusin yung dati niyong relasyon. Wala kang karapatan na pangunahan ng mga bagay. Hindi mo naman nakikita ang mangyayari sa hinaharap. Oo, pero hindi ako inutil. Siguro nga karma ko na to. Kasi kasama mo ako sa pananakit noon sa dati mo kinakasama. Sige, tatanggapin ko. Pero sana, tanggapin mo rin yung karma mo pag inihain na sa'yo yun ang kapalaran! Papadudot, masaya ako na nakawala na ako sa relasyon namin ni Leia ng walang responsibilidad. Naisip ko na baka hindi talaga kami para sa isa't isa kaya hindi kami nabiyayaan na magkaroon ng anak. Pagkalis ko sa apartment namin ni Leia ay tumuloy ako sa bahay ng pinsang ko na nasa Cubao. Tapos ay tinext ko si Arnie at sinabi ko sa kanya na tinapos ko na ang relasyon namin ni Leia. Nakatulugan ko na lamang ang paghihintay sa reply niya pero wala naman siyang naging sagot. Kinabukasan, nag-decide ako na bisitahin sila ng anak namin sa Marikina. Bago ako pumunta doon ay dumaan muna ako sa isang flower shop para bilhan ng mga paborito niyang bulaklak si Arnie. Dumaan din ako sa bilihan ng donut para naman sa anak namin. Pusturang-pustura ako at nakaporma pa ang buhok ko ng mga panahong yon. Excited ako na makita ni Arnie pero pagdating ko sa bahay nila ay wala raw doon ang dati kong kinakasama. Nakipagbanding muna ako sa anak namin at pagkalipas ng 2 oras ay nakita ko si Arnie na hinatid ng isang lalaki na hindi pamilyar sa akin ang pagmumukha. Agad ko itong kinompronta at nagpakilala ako kung sino ako sa buhay ni Arnie. Nalaman ko na katrabaho niya pala yon at manliligaw pa, papadudot. Sef, mag-usap nga tayo. Talaga mag-uusap tayo. O bakit parang nagagalit ka? Sino nagbigay sa'yo ng permiso magpaligaw? Seryoso ba talaga yung tanong mo? Oo, kaya sagutin mo na lang. Walang nagbigay sa akin ng permiso. Ako lang ang nagdesisyon na handa na ako magpaligaw. Tsaka bakit? Kanino ba ako dapat magpaalam? Eh di sa akin. Nagdodroga ka ba? Anong sa'yo? Ano ba yung pinagsasasabi mo? Kasi ako pa rin ang tatay ng anak mo. Kaya may karapatan pa rin ako sa'yo. Sira na siguro tuktok mo, no? Baka nakakalimutan mo, hiwalay na tayo. Kahit na ikaw pa ang tatay ng anak natin, iniwan mo na kami. Pinagpalit mo kami kay Leia, di ba? O bakit ngayon bigla ka nagkakaganyan? Hindi mo ba nabasa yung text ko sa'yo kagabi? Wala na ako matatanggap na text message mo, nagpalit na ako ng number. At bakit ka nagpalit? Akin na yung bago mong number, dali! Kapal mo! Kaya nga ako
nagpalit para hindi mo na ako makontak eh. Tapos na tayo, kaya wala na rin namang saysay na magkausap pa tayong dalawa. Hindi ko naman pinagkakait sa'yo yung anak mo eh. Kung gusto mong pumunta dito sa bahay para dalawin siya, pumunta ka. Welcome ka naman dito sa bahay ng mga magulang ko. Pero kung pupunta ka man, di mo na kailangang ipaalam sa akin. Hindi na rin naman mahalaga. Kung ganun, hindi mo nga alam ang tungkol sa amin ni Leia. Kailangan ko pa bang malaman? Hiwalay na kami, Arnie. Ako nakipaghiwalay sa kanya. Oo, talaga? Oo, kasi… Huhulaan ko. Hindi mo na siya mahal kasi hindi na siya yung babaeng nagustuhan mo. Yung maganda, yung sexy. Tama ako, di ba? Arnie naman. Wala nang bago ron. Yun din naman dahilan mo kaya ka nakipaghiwalay sa akin nun. Aaminin ko na medyo loko-loko ko nun. Kaya ako nagawa yung sa'yo at sa anak natin. Pero nagbago na ako ngayon. Aanin ko naman yung sinasabi mong pagbabago. Sige nga. Kasi gusto kong magsimula ulit tayo. Gusto kong itama yung mga pagkakamali ko sa inyo ng anak natin. Kaya sana bigyan mo pa ako ng second chance. Alam mo, kung nagbibiro ka, congrats kasi napatawa mo ako. Hindi ako nagbibiro. Seryoso ako. Gusto kong makipagbalikan sa'yo at magsimula ulit tayo. Mas gugustuhin ko pang iumpog ulo ko sa pader kaysa makipagbalikan sa'yo. Matapos ang ginawa mo sa akin noon, palagay mo, may natitira pa akong pagmamahal para sa'yo? Oo, nirerespeto kita bilang tatay ng anak ko pero di na sapat yun para pabalikin pa kita sa buhay ko. Bakit? Dahil meron ka ng iba? O ano naman sa'yo ngayon? Anong akala mo? Ikaw lang may karapatang makipagrelasyon? Hindi ka pwedeng mapunta sa iba dahil mahal kita. Wala akong pake. Wala ka ng karapatan na diktahan ng buhay ko. Kapal ng apog mo na sabihin na dapat ako humingi ng permiso sa'yo bago ako magpaligaw. Bakit? Sino ka ba sa buhay ko? Wala na ba talagang katiting na pagmamahal sa puso mo para sa akin? Wala na ba talaga akong pag-asa sa'yo, Arnie? Walang-wala na. Matagal nang wala. Sinabi ko sa'yo no na pag iniwan mo ko, wala ka nang babalikan. Kaya ano pang inaasahan mo? Mula nung araw na umalis ka, inumpisahan ko nang alisin ka sa sistema ko. Kahit na masakit, kahit na paulit-ulit kong naririnig sa isip ko yung mga sinabi mong pang-iinsulto sa akin. Lahat ng pangaalipusta mo sa pagkatao ko, lahat yon kinaya ko. Wala ka na nga narinig sa akin pagkatapos noon, di ba? Hinayaan ko na kayo ni Leia na magsama kasi baka ako lang naman talaga ang hadlang sa love story niyong dalawa. Hindi ko na kasalanan kung naghiwalay kayo kasi siguro karma niyo yun dahil pareho kayong manloloko. Arnie naman, huwag ka naman ganyan sa akin. Ikaw ang wag gumanyan-ganyan sa akin dahil pag ako nainis, baka tanggalan na kita ng karapatan sa anak ko. Kaya maayos-ayos ka, Sev. Huwag mo na akong pakialaman sa buhay ko. Nag-uumpisa na uli ako maging masaya. Mag-focus ka na lang sa sarili mo. Huwag na huwag kang papalya sa pagsusustento sa anak ko. Naku, Sev, sinasabi ko sa'yo. Tsaka tigil-tigilan mo na yung kakadrama mo, di bagay sa'yo. Mukha kang tanga. Papadudot na pahiya talaga ako ng husto ng gabing yon kaya umalis na lamang ako sa bahay nila. Pero habang nag-aabang ako ng masasakyan ay hindi ko na napigilang maiyak dahil sobrang sakit ng mga sinabi niya sa akin. Para kung sinaksak ng milyong patalim sa dibdib at kulang na lamang, ay hilingin ko na sana'y masagasaan na lamang ako ng mga panahong yon. Alam ko naman na nagkasala ako kay Arnie pero sobrang sakit palang karma na makita siyang masaya sa piling ng iba. Sa ngayon, papadudod ay ayoko pa ring sukuan si Arnie. Gusto ko siyang ligawan katulad noong unang beses ako nagkagusto sa kanya. Gusto kong patunayan, papadudod, sa dati kong kinakasama na nagbagong buhay na ako. Lahat naman ng tao ay deserve ang second chance, hindi ba? Kaya naniniwala ako na deserve ko rin yon. Maraming salamat po, papadudod, sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ng buhay ko sa Barangay Love Stories. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko and God bless sa inyong lahat. At salamat po in advance ng inyong forever kapuso at kabarangay, Sev. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.
Mega Manila 97.1. Forever.